Magandang araw po sa inyong lahat ng Martes, mga katots. At para po sa ating pagninilay, again, reflection sa araw na ito, ang ating magiging tanong ay aangat o pabaliktad yata? Babagsak o aangat? Yan. Babagsak o aangat? Sapagkat sa ebanghelyo po natin na hango sa ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 4, mga talata 31 hanggang 37, this is an episode wherein ang ating Panginoong Yesus ay nagkaroon ng encounter sa isang taong possessed ng evil spirit. At sumisigaw itong taong ito nung makita niya ang ating Panginoon, nung makita niya si Lord. Ang sabi niya ay, sabi dito, "In the synagogue, there was a man possessed by an evil spirit who shouted in a loud voice." At ang sabi nung lalaking possessed ng evil spirit ay ganito, "What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I recognize you. You are the Holy One of God." Anong ibig sabihin? At bakit yung tanong natin ay babagsak o aangat? Kasi let's always remember na ang dahilan ng pagbagsak ni Satanas, ay hindi yung kanyang yung appearance na nakikita natin pag ito'y dinidepict sa mga picture. Hindi naman yun ang dahilan Kasi alam naman natin, si Satanas ay isang anghel. Yun nga lamang, siya isang fallen angel. Ngayon, bakit siya bumagsak? Bakit siya naging fallen angel? Dahil, ang nangyari dito, ay gusto niyang, kasi papansinin niyo yung tanong nung tanong noong lalaking inaalihan ng masamang espiritu, anong gusto mo sa amin, Jesus na taga Nazareth? Kasi, itong si Satanas, ang gusto niya, he wants to exist as if katulad siya ng Diyos, which is absolute. He wants to be like God. At gusto niyang umiral ng hiwalay sa pag-iral ng Diyos. Simple, sa madaling salita, anong kahulugan nun? Yung pride, yung pagiging mapagmataas na huwag mo akong pakialaman. Wala kang pakialam sa akin, basta ako, iiral ako ng sa akin. At diba, yun yung kahulugan ng tanong noong masamang lalaking inalihan ng masamang espiritu. Anong kailangan mo sa amin? Kilala kita. So, mga kapatid, babagsak o aangat? Simple lang. Kung gusto nating bumagsak, di yan, mamuhay tayo sa kapalaluan, sa pride. Pero kung gusto nating umangat, let's always have that humility, yung kababaan ng loob. Mga kapatid, yung kayabangan, walang maidudulot na maganda sa buhay natin yan. Ibabagsak tayo ng ating kayabangan na para bagang, alam nyo yun, yung wag mo akong pakialaman, hindi ko ikaw kailangan, basta ako, okay ako. Naku, delikado mga kapatid dyan. Kasi yan ang isang magiging daan ng ating pagbagsak. Maaaring isa ngayon, sige, nandyan ka sa itaas. Nandyan tayo sa itaas dahil dyan. Pero time will come, babagsak din tayo. Anong maganda? Mamuhay tayo sa kababaan ng loob. Alam nyo, di ba, sa karanasan natin, wala pang argumento na natapos kung magkabilang panig ay nagpapataasan. Pero ang argumento, ang mga diskusyon, tatatapos ng maayos kapag mayroong nagpapakumbaba. So, it applies also in our life. If we want to really yung prosper sa buhay natin, tayo maging maayos ang buhay, magtagumpay tayo sa buhay, let's start muna sa pagiging mababa ang loob. If we want to rise, let's begin by descending. Parang it's very ironic. Pero yun ang katotohanan ng buhay natin, lalo tigit sa ating buhay pananampalataya. Kung gusto nating umangat, matuto muna tayong bumaba. Pero kung tayo nagpipilit maging mapagmataas, nako, mga kapatid, yan ang simula ng ating pagbagsak. So, babagsak o aangat, nasa atin po. So, kung gusto natin, sabi ko nga, if we want to live like Jesus na talagang, yung nandun yung tagumpay, edi mamuhay tayo palagi sa kababaan ng loob. Hindi katulad ni Satanas, ang anghel na bumagsak dahil sa kanyang kapalaluan, dahil sa kanyang pride. So, let's live in humility always. So, syempre, mga kapatid, patuloy pa rin yung patuloy na paanyaya sa atin na maging mga cyber missionaries. We continue to evangelize the world through social media. So, please like, share ang ating pong page. Ganon din ang ating Instagram at Thought for the Day, ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing, at ang ating pong TikTok account at Thought for the Day. At ito po, mga pagbati ng happy birthday kana
Rosita Magkamit, kay Nilda Rehis, at kay Purificacion Murillo na mga sisters natin sa Apostolado ng Panalangin. Ganoon din po kay Tita, kay Ate Madel Josenia, kay Kuya Mario Llasos, kay Rose De Varas, kay Renz Levelo. Happy birthday po sa inyong lahat. At syempre po, paghiling pa rin ng panalangin sa lahat ng apektado pa rin ng COVID-19 at para na rin sa kapayapaan sa buong mundo. At syempre sa huli, kung tayo'y namumuhay talaga lagi sa kababaan ng loob, ayun, sigurado ito, buhos ang biyaya. At sigurado din ito, magiging buhos din tayo ng biyaya para sa ating kapwa. Magandang araw po and God bless sa inyong lahat.